Isang 60 taong gulang na babae ang pumasok bilang kasambahay sa mansyon ng tagapangulo ng isang malaking korporasyon. Sa sandaling makita niya ang mukha ng tagapangulo, nakadarating lamang mula sa isang buwang business trip sa ibang bansa. Nadulas ang pilak na bandehado mula sa kanyang mga kamay. Ang mga kristal na baso ay nagkapira-piraso, at ang pulang inumin ay bumasa sa sapatos na gawa sa katad ng tagapangulo. Ngunit siya'y napaupo na lamang sa sahig at napakapit sa pantalon ng tagapangulo. Ang asawang inakala niyang namatay sa sunog, 30 taon na ang nakalilipas, ay nasa harap niya. Ngunit, itinulak siya ng tagapangulo at sumigaw. Nababaliw ka na ba? Paalisin ang kasambahay na ito ngayon din? Walang bahid ng pagkilala sa kanyang asawa ang mga mata nito. At ang asawa ng tagapangulo, na nakasaksi sa buong pangyayari, ay namutla ang mukha. Ano nga ba ang nangyari noong gabing iyon? 30 taon na ang nakalilipas. Noong araw na iyon, sa mansyon ng tagapangulo ng malaking korporasyon na si G. Ricardo Reyes, maringal na nagliliwanag ang mga chandelier. Ang kasambahay na si Lina Santos ay maingat na inayos ang mga inuming pansalubong sa isang pilak na bandehado at dahan-dahang naglakad patungo sa pasukan, ilahod ang isang paa. Ang mga pilat mula sa aksidente sa sunog 30 taon na ang nakalipas ay malinaw pa ring bakas sa kanyang paglalakad. Sa bawat paghakbang ng kanyang kaliwang paa, matinding sakit ang kanyang nararamdaman. Ngunit nagtiimbagang si Lina at nagpatuloy sa paglakad. Kinakailangan niyang kumita para sa operasyon ng kanyang anak na si Miguel, na nakahiga sa intensive care unit. Sa magkabilang gilid ng pasukan, nakahanay ang mga security guard na nakasuot ng itim na suit, at ang dambuhalang pinto, na gawa sa nara, ay dahan-dahang bumukas. Ito ang sandali ng pagpasok ni Chairman Reyes, kasama ang kanyang mga sekretarya pagkatapos ng isang buwang business trip sa ibang bansa. Sinalubong siya ng kanyang asawa, si Amelia, na may eleganteng ngiti. Suot ang isang mamahaling damit na seda. Ang isang kuwintas na perlas ay kumikinang sa kanyang leeg, at ang kanyang perpektong ayos na buhok ay walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Sanay na kinuha niya ang Amerikana ng kanyang asawa at tahimik na pinanood ni Lina ang eksena habang nakatutok ang kanyang mga mata sa sahig. Dahan-dahang lumapit si Lina sa mag-asawa at magalang na inialok ang pilak na bandehado. Yumuko siya ng malalim. Hawak ang bandehado gamit ang dalawang kamay. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakatuon sa marmol na sahig. Iniabot ni Chairman Reyes ang kanyang kamay upang kumuha ng isang mainit na tuwalya, mukhang pagod. At sa sandaling iyon, nag-angat ng tingin si Lina at diretsyong nakita ang mukha ni Chairman Reyes. Tila huminto ang oras. Nanlaki ang mga mata ni Lina, ang mukha ng kanyang asawa, na pinaniniwalaan niyang tuluyan ng nawala sa naglalagablab na pabrika. 30 taon na ang nakalilipas, ay nasa mismong harapan niya. Malalim na ang mga guhit sa kanyang mukha at puti na ang kanyang buhok. Ngunit ang kanyang mga mata ay tulad pa rin ng dati noong kabataan nila. Ang malumanay na pagbagsak ng dulo ng kanyang mga mata, ang matangos na ilong, at ang maliit na nunal sa tabi ng kanyang labi. Ito ang taong gabi-gabi niyang pinanabikan sa kanyang mga panaginip. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas na parang nababaliw. Tila nabingi siya. At ang lahat ng tunog sa paligid ay naging malayo, na para bang naririnig niya ang mga ito sa ilalim ng tubig. Nagsimulang manginig ng husto ang mga kamay ni Lina. Nadulas ang pilak na bandehado mula sa kanyang mga daliri, at sa sumunod na sandali, isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw. Sa tahimik na mansyon, ang mga kristal na baso ay nagkapira-piraso sa marmol na sahig, at ang pulang inumin ay tumalsik sa lahat ng direksyon. Nabasa ang pantalon at mamahaling sapatos na katad ni Chairman Reyes, at ang mga bubog ay kumalat sa sahig. Lahat ng tao sa mansyon ay natigilan. Ang mga security guard, mga katulong, at maging ang mga sekretarya ay nakatingin lahat kay Lina. Ngunit hindi niya naramdaman ang kanilang mga tingin. Tanging ang mukha ng kanyang asawa sa harapan niya, ang tila buong mundo para sa kanya. Napaupo si Lina sa sahig. Tumama ang kanyang mga tuhod sa mga basag na bubog
Ngunit hindi man lang niya naramdaman ang sakit. Nanginginig ang kanyang mga kamay, habang mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng pantalon ni Chairman Reyes. At mula sa kanyang mga labi, isang sigaw na puno ng pag-aalinlangan ang kumawala. Buhay ka! Ang tinig na iyon ay isang pagsabog ng 30 taong pananabik at kawalan ng pag-asa. Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Lina, at ang kanyang mga labi ay nanginginig. Isang ekspresyon ng pagkainis ang gumuhit sa mukha ni Chairman Reyes. Kumunot ng malalim ang kanyang noo, at marahas na iwinaksi ang kamay ni Lina. Tanging ang malamig na tingin sa isang di kilalang kasambahay ang mababakas sa kanyang mga mata. Walang anumang tanda na nakilala niya ang asawang kasama niya sa loob ng maraming taon. Anong ginagawa mo? Linisin mo ito agad. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Chairman Reyes sa mansyon. Mabilis na lumapit ang mga security guard upang kaladkarin si Lina. Ngunit desperada siyang kumapit sa pantalon ng tagapangulo. Paano niya bibitawan ang asawang inakala niyang patay na? Sa sandaling iyon, namutla ang mukha ni Amelia. Nang makilala niya ang mukha ni Lina, naramdaman niyang nanlamig ang kanyang puso. Paanong ang babaeng inakala niyang naglaho, na 30 taon na ang nakalipas ay napasok sa mansyon bilang isang kasambahay? Nanginginig ang mga labi ni Amelia, at ang Amerikanang hawak niya ay nadulas sa sahig. Napaatras siya. Nagtagpo ang mga mata ni Lina at Amelia sa ere. Sa sandaling iyon, sabay na bumalik ang alaala ng dalawang babaeng dating magkatrabaho sa isang pabrika ng muebles sa Pampanga. 30 taon na ang nakalipas. Ang mga araw na sila'y parang magkapatid, at ang kakilakilabot na apoy noong gabing iyon na tumupok sa lahat. Walang tigil ang pag-agos ng mainit na luha mula sa mga mata ni Lina. Ang saya na buhay ang kanyang asawa, at ang pighati na hindi siya nito nakikilala, ay naghalo-halo, na halos sumabog ang kanyang dibdib. Marahas na hinawakan ng mga security guard ang magkabilang braso ni Lina, at pilit siyang itinayo. Habang kinakaladkad, desperada siyang sumigaw kay Chairman Reyes. Mahal, ako ito. Si Lina mula sa pabrika ng muebles sa Pampanga. Itinatago ko pa rin ang music box na ginawa mo para sa akin. Saglit na natigilan si Chairman Reyes. Bahagyang nanginig ang kanyang mga mata. Tila may isang maliit na piraso ng alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Ngunit mabilis itong naglaho, at umiling si Chairman Reyes at iwinasiwas ang kanyang kamay. Mabilis na lumapit si Amelia sa kanyang asawa, na may maputlang mukha at kumapit sa braso nito. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit pilit niyang pinanatiling kalmado. Mahal, huwag mong pansinin ang baliw na kasambahay na iyon. Ako na ang bahalang magpaalis sa kanya. Nagbigay si Amelia ng isang matalim na tingin sa tagapamahala, at pilit na kinaladkad palabas si Lina. Ang malakas na pagsara ng pinto ng pasukan ay umalingaw-ngaw sa mansyon. Nakatayo pa rin si Chairman Reyes, na nakakunot ang noo, nakatingin sa kanyang basang pantalon. Ngunit hindi nakaligtas sa paningin ni Amelia ang bahagyang panginginig ng dulo ng mga daliri nito. Ang salitang music box na isinigaw ni Lina ay tila na natili pa sa pandinig ni Chairman Reyes. Nanlamig ang tingin ni Amelia. Mas alam niya kaysa kanino man na nagsisimula ng magkaroon ng lamat ang pekeng kaharian na kanyang itinayo sa loob ng 30 taon. Sa ilalim ng maringal na chandelier, tahimik na kinagat ni Amelia ang kanyang kuko. Kailangan niyang ayusin ang sitwasyong ito sa anumang paraan. Hindi dapat malantad ang krimeng ginawa niya. 30 taon na ang nakalipas. Samantala, si Lina, na dinala sa isang bodega sa basement, ay nakaluhod sa malamig na sementadong sahig at humahagulgol. Ang dugo mula sa kanyang tuhod ay bumuo ng isang maliit na lawa sa sahig. Ngunit tanging ang mukha ng kanyang asawa ang nasa kanyang isipan. Buhay siya, ang asawang araw-araw niyang pinanabikan, habang nagluluksa sa loob ng 30 taon, ay buhay at umiiral bilang may-ari ng mansyon na ito. Nanginginig ang mga kamay ni Lina habang kinukuha ang isang maliit na music box mula sa kanyang bulsa. Isang music box na kalahating nasunog, ang tanging alaala na isinugal niya ang kanyang buhay para makuha mula sa apoy 30 taon na ang nakalipas. Ang nag-iisang music box sa mundo na ginawa ng kanyang asawa
para lamang sa kanya pinagpuyatan nito gabi-gabi. Ang ibabaw nito ay itim at sunog, at ang isang sulok ay natunaw. Ngunit kapag pinipihit, tumutugtog pa rin ang isang kundiman na kinata ng kanyang asawa sa isang malinaw na tono. Dahan-dahang pinipihit ni Lina ang pihitan. Kasabay ng maliliit na tunog ng click-clack, pinuno ng pamilyar na himig ang madilim at maalinsangang bodega. Habang nakikinig sa himig, mahigpit na niyakap ni Lina ang music box sa kanyang dibdib. Mahal, nandito ako. Sa wakas, natagpuan na kita. Babalik ako sa tabi mo. Pangako. Isang mahinang bulong ang kumawala sa mga labi ni Lina. Tumulo ang mga luha sa ibabaw ng music box. At mas lalo pa niyang hinigpitan ang yakap dito. Kinalimutan ang sakit. Ang 30 taong paghihintay ay nagwakas na. At isang bagong laban ang magsisimula. 3 buwan ang lumipas. At isang ganap na kakaibang tanawin ang bumungad sa mansyong iyon. Sa isang gabing madilim. Sa harap ng gate ng mansyon ni Chairman Reyes. Nakahilera ang ilang mga patrol car. Ang kanilang mga pula at asul na ilaw ay kumikislap. Tumigil na ang tunog ng mga sirena. Ngunit ang mga ilaw lamang ay sapat na upang paliguan ang buong mansyon sa salit-salit na pula at asul na liwanag. Tila ito ang sandali. Bago gumuho ang mundo, 2 detective na nakasuot ng suit ang mabilis na lumapit at marahas na pinilipit ang mga braso ni Amelia sa kanyang likuran. Isang malamig na metal na posas ang nag-click sa kanyang mga pulso. Ang babaeng naghari bilang may bahay ng mansyong ito sa loob ng 30 taon ay ngayon ay dinadala na parang isang ordinaryong kriminal. Anong ginagawa ninyo? Alam ninyo ba kung sino ako? Bitawan ninyo ako ngayon din. Nagpumigla si Amelia. Hindi alintana ang mga galos sa kanyang tuhod sa sahig. Ang kanyang mamahaling damit na seda ay napunit. At ang kanyang perpektong inayos na buhok ay nagulo at tumakip sa kanyang mukha. Naputol ang kuwintas na perlas sa kanyang leeg. At ang mga puting butil ay kumalat sa sahig. Ang mga bagay na dating sumisimbolo sa kanyang karangyaan ay ngayon ay nakakalat ng walang awa sa sahig. Pilit na isiniksik ng mga pulis si Amelia sa likod ng patrol car. Habang tumatama ang kanyang ulo sa bintana, nagmura siya sa isang tao. Ang kanyang boses ay paos, at ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa kabaliwan. Tandaan mo ito, hinding-hindi kita patatawarin, magiganti ako. Ngunit ang kanyang sigaw ay nawalan ng saysay sa likod ng saradong pinto. Dahan-dahang umandar ang patrol car. At ang mga pulang ilaw nito sa likuran ay unti-unting naglaho sa dilim. Sa gitna ng hardin ng mansyon, nakaluhod si Chairman Reyes sa malamig na aspalto. Basa ang kanyang pantalon sa tubig ulan. Ngunit hindi niya ito ininda. Ang lalaking hindi kailanman yumuko sa buong buhay niya, bilang pinuno ng isang malaking korporasyon, ay ngayon ay ganap na gumuho sa harap ng isang babae. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa mga kamay ng babaeng nakatayo sa harap niya. Mga kamay na puno ng peklat, mga bakas ng paso na bumabalot sa buong likod ng palad mga pilat, na ngayon niya lang napagtanto ay nakuha mula sa paghawak ng mahigpit sa isang bagay sa gitna ng apoy. 2 taon na ang nakalipas. Ang babaeng iyon, si Lina Santos, ay hindi na nakasuot ng damit ng isang hamak na kasambahay. Nakasuot siya ng isang maayos na bestida. Ang kanyang anyo ay angkop para sa tunay na may bahay ng mansyon. Ang kanyang paglalakad ay hindi pa rin perpekto, at hilahod pa rin niya ang kanyang paa. Ngunit ang kanyang tingin ay mas matatag at mas kalmado kaysa kanino man. Sa isang kamay ni Lina ay hawak ang itim at sunog na music box. Ang music box na hindi niya binitawan sa loob ng 30 taon. Ang ibabaw ay sunog at uling na, ngunit ang himig sa loob nito ay nananatiling malinaw at dalisay. Sa tabi ni Lina ay nakatayo ang isang binatang lalaki na may opisyal na badge. Sa isang kamay ay hawak niya ang isang makapal na folder ng mga dokumento, at sa kabilang kamay ay isang supot ng mga papeles na isusumite sa korte. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon sa direksyon kung saan umalis ang patrol car. Hinawakan ni Chairman Reyes ang basang sahig gamit ang 2 kamay, at humagulgol. Nanginginig ang mga balikat. Ang lalaking hindi kailanman nagpakita ng luha sa publiko,
ay ngayon ay umiiyak na parang isang bata. Patawarin mo ako! Patawarin mo ako talaga! Ang kanyang boses ay basag. Bumalik na ang kanyang mga nawawalang alaala sa loob ng 30 taon, at kasama nito, naaalala na rin niya ang lahat ng kanyang mga pagkakamali, ang hindi pagkilala, at pagpapalayas sa kanyang tunay na asawa, at ang pamumuhay, kasama ang isang peking asawa, sa loob ng 30 taon. Lahat ng iyon ay dumadagan sa kanyang dibdib. Tahimik na inilagay ni Lina ang kanyang kamay sa balikat ni Ricardo. Ang kamay na may matingkad na mga peklat ng paso ay marahang yumakap sa nanginginig na balikat ng kanyang asawa. Hindi ito isang haplos ng sama ng loob o galit, tanging ang init na maipapakita lamang ng isang taong naghintay sa loob ng 30 taon ang nasa dulo ng kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon, kumidlat sa kalangitan, yumanig ang kulog sa lupa, at di nagtagal, nagsimulang bumuhos ang malalaking patak ng ulan sa kanilang tatlo. Tila ang langit ay nakikiiyak. Lalong lumakas ang ulan. May nakitang nakakalat sa sahig. Isang punit na larawan ng pamilya na pinunit ni Amelia. Isang larawan kung saan masayang nakangiti sina Ricardo at Amelia. Ang larawan na nakasabit sa dingding ng mansyon sa loob ng 30 taon ay ngayon ay basa na sa ulan. Ang mga imahe ay malabo na. Ang 30 taon na binuo sa kasinungalingan ay hinuhugasan na. Nakatayo si Miguel sa gitna ng ulan ng walang payong. Tahimik na pinapanood ang muling pagsasama ng dalawa. Dumaloy ang tubig ulan sa kanyang mukha. Ngunit hindi man lang siya kumurap. Walang makapagsasabi kung ang nasa kanyang mga mata ay patak ng ulan o luha. Tanging ang bahagyang panginginig ng kanyang mga labi at ang paghigpit ng hawak niya sa folder ng mga dokumento ang makikita. Ang tunay na salarin na nagtulak sa kanyang biolohikal na ama, sa kamatayan 30 taon na ang nakalipas ay sa wakas ay haharap na sa hustisya. Ngunit bago marating ang katapusang ito, kinailangan ni Lina na lunukin ang hindi mabilang na luha. Nagsimula ang lahat 3 buwan na ang nakalipas. Sa isang maliit na apartment, sa loob ng luma at sira-sirang kwarto, mainit na sumisikat ang araw ng tagsibol. Ang wallpaper ay natutuklap na sa ilang bahagi, at ang malamig na hangin ay pumapasok sa mga siwang ng bintana. Ngunit sa araw na iyon, ang maliit na silid ay tila ang pinakamainit na lugar sa buong mundo. Iyon ang araw na nalaman nilang pumasa na ang kanyang anak-anakan na si Miguel sa bar exam. Si Miguel ay hindi tunay na anak ni Lina. Siya ang sanggol na naiwan ng bumberong namatay upang iligtas si Lina. Sa kakilakilabot na sunog, 30 taon na ang nakalipas. Ang batang bumbero na nagbuhat kay Lina, palabas mula sa nagliliyab na apoy, ay muling pumasok sa gusali upang subukang iligtas ang isa pang biktima. Ngunit nabagsakan siya ng gumuho na bubong at namatay. Hindi kayang talikuran ni Lina ang anak ng taong nagligtas sa kanyang buhay. Kahit na napinsala ang kanyang paa sa sunog at kailangan niyang hilahurin ito habang naglalakad. At kahit na may mga peklat na hindi na mabubura sa likod ng kanyang palad, kinupkop niya ang ulilang sanggol at tiniis ang 30 taon. Gigising siya sa madaling araw, maglalaba para sa ibang tao, at maghuhugas ng pinggan sa isang karinderya hanggang hating gabi. Nagkalamat ang mga kasukasuan ng kanyang mga daliri at nabaluktot ang kanyang likod, ngunit hindi siya kailanman nagreklamo habang pinalalaki si Miguel. Hindi niya kailanman pinalampas ang pagbabayad ng matrikula ng bata, gaano man kahirap. At sa wakas, ang batang iyon ay naging isang abogado. Ang buong buhay na sakripisyo ni Lina ay sa wakas ay nagbunga. Nang buksan ni Miguel ang pinto ng kwarto, hawak ang kanyang sertipiko ng pagkapasa. Napaiyak si Lina sa tuwa, habang hinahaplos ang mukha ng kanyang anak. Gamit ang kanyang mga kamay na may kalyo, paulit-ulit niyang sinabi, "Tapos na ang paghihirap. Magsisimula na tayong maging masaya." Mahigpit ding niyakap ni Miguel ang kanyang ina, at sabay silang lumuha. Ngunit ang kasiyahan ay hindi nagtagal. Biglang namutla ang mukha ni Miguel habang hawak ang sertipiko. Ang kanyang katawan, na nasa yakap ni Lina, ay nanghina, at sa sumunod na sandali, bumagsak siya sa malamig na sahig. Bumulwak ang pulang dugo mula sa kanyang bibig.
Binahiran ang sertipiko, na kanina lang ay kumikinang ng buong pagmamalaki. Noong gabing iyon, muling gumuho ang mundo ni Lina. Nanginginig ang mga kamay ni Lina habang tinatawagan ang emergency number. Nang makita ang dugo na umaagos mula sa bibig ni Miguel na nakahandusay sa sahig, nawalan ng ulirat si Lina. Sa sobrang panginginig ng kanyang mga kamay, hirap siyang pindutin ang mga numero. Nang sa wakas ay makakonekta, sinabi niya ang kanilang address, ngunit hindi na niya matandaan kung ano ang kanyang sinabi. Miguel anak, magpakatatag ka. Nandito si nanay. Inilagay ni Lina ang ulo ni Miguel sa kanyang kandungan at paulit-ulit na hinaplos ang kanyang pisngi. Ang mukha ng kanyang anak ay maputi na parang papel at ang kanyang mga labi ay unti-unting naging asul. Ang dugo ng kanyang anak sa kanyang mga kamay ay humalo sa kanyang sariling dugo at naging malagkit. Nang marinig ang sirena ng ambulansya, hindi niya napigilang humagulgol. Inilagay ng mga paramedic si Miguel sa isang stretcher at isinakay sa ambulansya at nagmamadaling sumakay din si Lina. Habang tumatakbo ang ambulansya, mahigpit na hinawakan ni Lina ang kamay ng kanyang anak at hindi ito binitawan kahit isang saglit. Pagdating sa emergency room, agad na dinala si Miguel sa operating room. Sa harap ng pinto ng operating room na may pulang ilaw, napaupo si Lina sa sahig, walang lakas. Tila nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. At hindi niya maigalaw kahit isang daliri. Ilang oras ang lumipas. Lumapit ang isang doktor na may mabibigat na hakbang. Madilim ang kanyang ekspresyon. At hawak niya ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Kayo po ba ang guardian? Nanginginig na tumayo si Lina. Sandaling natahimik ang doktor at bumuntong hininga. Ang pasyente ay may isang pambihirang sakit sa dugo. Kung hindi siya agad maooperahan, hindi siya tatagal ng 3 buwan. Isang pambihirang sakit sa dugo. 3 buwan. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa isip ni Lina. Nang tanggapin niya ang mga dokumento mula sa doktor, nagdilim ang kanyang paningin. Ang halaga na nakasulat sa quote ng operasyon ay isang halagang hindi niya kayang isipin, milyon-milyong piso. Nanginginig ang kanyang kamay na humahawak sa mga papeles. Buong buhay siyang nag-ipon, ngunit sa harap ng halagang ito, wala siyang magawa. Muling nanghina ang mga tuhod ni Lina. At napaupo siya sa malamig na sahig ng pasilyo ng ospital. Humahagulgol. Mula sa araw na iyon, nagsumikap si Lina na makalikom ng pera. Una, nagpunta siya sa bangko. Ipinawalang bisa niya ang kanyang mga naipon sa buong buhay niya at kinuha ang lahat ng deposito para sa kanilang apartment. Ngunit ang perang iyon ay hindi man lang umabot sa 10 ng gastos sa operasyon. Sinubukan niyang umutang. Ngunit walang collateral o garantor. Napakataas ng pader ng bangko para sa kanya. Nakipag-ugnayan siya sa mga kamag-anak. Ngunit ang natanggap niya ay malamig na pagtanggi. Bakit ko naman babayaran ang operasyon ng anak ng ibang tao? Ang masasakit na salitang kanyang narinig. Hindi sila sinisi ni Lina. Buong buhay siyang nabuhay nang hindi umaasa sa iba, kaya alam niyang natural lang natanggihan siya. Ngunit hindi siya sumuko. Si Miguel ang lahat para kay Lina. Siya ang tanging alaala ng taong nagligtas sa kanyang buhay. 30 taon na ang nakalipas, at ang anak na inalagaan niya sa buong buhay niya. Ngayong sa wakas ay naging abogado na siya, at magsisimula na ng bagong buhay. Paanong mangyayari ito? Napakabagsik ng tadhana. Pumunta si Lina sa isang recruitment agency, ang opisina, na matatagpuan sa 2 palapag ng isang lumang gusali, ay puno ng usok ng sigarilyo. Ang direktor, na nakaupo sa likod ng isang mesang puno ng grasa, ay tiningnan si Lina mula ulo hanggang paa. Isang paang hilahod, isang kamay na may peklat ng paso, at edad na mahigit 60. Isang malinaw na pagdududa ang gumuhit sa kanyang mga mata. Lumuhod si Lina sa harap niya. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng trabahong may pinakamalaking sahod. Gagawin ko po ang lahat. Pakiusap, ngumisi ang direktor. Kumuha siya ng isang flyer mula sa drawer at inihagis sa harap ni Lina. Stay-in kasambahay para sa chairman ng malaking korporasyon. 1 milyong piso advance na sahod. Nanlaki ang mga mata ni Lina. 1 milyong piso.
Isang halagang hindi niya kapanipaniwala. Ngunit malinaw na mahirap ang mga kondisyon. Kinuha niya ang flyer at binasa. Totoo po ba ito? Ang asawa ng chairman ay kilalang mapili sa mga kasambahay. Mahirap pakisamahan, pero sigurado ang bayad. Sandaling nag-atubili si Lina. Alam niyang kailangan niyang manirahan sa bahay ng iba at gawin ang lahat ng uri ng gawain. Sa edad na mahigit 60 at may kapansanan sa paa, hindi siya sigurado kung kakayanin niya. Ngunit sumagi sa kanyang isipan ang maputlang mukha ni Miguel. Ang kanyang anak na nakahiga sa intensive care unit, umaasa sa isang oxygen machine. Mahigpit na hinawakan ni Lina ang flyer at pumirma sa kontrata. Gagawin ko po. Pagkatapos pumirma sa kontrata, nagmadali si Lina papunta sa ospital. Sa likod ng salamin ng bintana ng ICU, nakita niya si Miguel. Ang kanyang dibdib ay sumikip nang makita ang kanyang anak, na may mga tubo sa buong katawan at nakapikit ang mga mata. Inilagay niya ang kanyang kamay sa salamin at tahimik na nangako. Ililigtas ka ni nanay. Magtiis ka lang ng kaunti pa. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Walang oras para umiyak. Kailangan niyang mag-empake agad at pumunta sa mansyon. Pagbalik sa apartment, inilagay ni Lina ang kanyang mga gamit sa isang bag. Ang laman nito ay ilang luma at kupas na damit, mga gamit sa banyo, at ang isang bagay na hindi niya kailanman inalis sa kanyang tabi, ang kalahating sunog na music box. Ang tanging alaala na isinugal niya ang kanyang buhay, para makuha mula sa apoy 30 taon na ang nakalipas. Pinipihit ni Lina ang pihitan ng music box, kasabay ng tunog ng click-clack. Umagos ang pamilyar na himig, ang kundiman na kinata mismo ng kanyang asawa, at inilagay dito. Habang nakikinig sa himig, ipinikit ni Lina ang kanyang mga mata. Sumagi sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang asawa, na inakala niyang patay na. Mahal, susubukan kong lumaban ulit. Sa isang mahinang bulong, inilagay ni Lina ang music box sa kanyang bulsa at umalis sa silid. Nang makarating si Lina sa harap ng mansyon ni Chairman Reyes, namangha siya sa laki nito, isang mataas na bakal na gate, isang walang katapusang hardin, at isang dambuhalang mansyon sa malayo. Para sa kanya, na buong buhay na nanirahan sa isang maliit na apartment, ito ay parang ibang mundo. Nang pindutin niya ang intercom sa gate, isang matinis na boses ang narinig. Sino yan? Mula po ako sa recruitment agency. Ako po si Lina Santos, bilang stay-in na kasambahay. Bago pa man matapos ang kanyang salita, bumukas ang bakal na gate. Tiningnan siya ng tagapamahala, na nakasuot ng suit mula ulo hanggang paa at ngumisi. Kaya mo bang magtrabaho ng ganyan ang paa mo? Hindi sumagot si Lina. Sa halip, ay yumuko ng malalim. Nagmura ang tagapamahala, at nagsimulang maglakad, at sinundan siya ni Lina. Hilahod ang kanyang paa, dumaan sila sa isang marangyang hardin, at umikot sa likod ng mansyon, kung saan may isang maliit na pinto. Isang hagdanan na patungo sa basement. Huminto ang tagapamahala sa harap ng pinakaluma at pinakamaalinsangang bodega. Ito ang kwarto mo. Gumising ka bukas ng alas 5 ng umaga at simulan mo sa paglilinis ng hardin. Isinara ng malakas ang pinto at unti-unting nawala ang mga yapak ng tagapamahala. Tiningnan ni Lina ang madilim at masikip na bodega. Ang amoy ng amag ay tumusok sa kanyang ilong at halos walang liwanag na pumapasok mula sa maliit na bintana. Isang lumang kutsun lang ang nakalagay sa sahig. Ibinaba ni Lina ang kanyang bag at umupo sa kutsyon. Ang kanyang pagod na paa ay kumikirot, ngunit kalmado ang kanyang ekspresyon. Inaasahan na niya ito para mailigtas ang kanyang anak. Handa siyang magtiis kahit saan. Kinuha niya ang music box mula sa kanyang bulsa at mahigpit na niyakap sa kanyang dibdib. Hindi niya pinakinggan ang himig. Hindi dapat marinig ang tunog sa labas. Sapat na ang init ng music box. Magsisimula bukas. Bulong ni Lina at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa labas ng bintana, nakikita niya ang maringal na liwanag ng mga chandelier ng mansyon. Hindi alam ni Lina kung aabutin din siya ng liwanag na iyon. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang iligtas ang kanyang anak,
Iyon lang ang tanging lakas na sumusuporta sa kanya. At sa gayon, nagsimula ang buhay ni Lina. Sa mansyon, ang unang umaga sa mansyon ay nagsimula ng 4:30 ng madaling araw. Bumangon si Lina mula sa lumang kutson at nagbihis sa dilim. Maliit lang ang bintana sa bodega sa basement, kaya hindi niya masabi kung sumikat na ba ang araw. Naghilamos siya ng malamig na tubig at umakyat sa hagdanan. Hilahod ang kanyang paa. Paglabas niya sa hardin, ang malamig na hangin ng madaling araw ay tumusok sa kanyang mga baga. Ang malawak na hardin ay puno ng mga tuyong dahon at tahimik na nagsimulang magwalis si Lina. Masakit ang kanyang paa, ngunit hindi siya maaaring huminto. Kailangan niyang matapos bago sumikat ang araw. Pagkatapos ng 2 oras na walang tigil na pagwawalis, bumukas ang pinto sa likod ng mansyon at isang matinis na boses ang narinig. Hindi ka pa ba tapos? Ito ang punong kasambahay. Isang babaeng nasa kalagitnaan ng 50s. Tiningnan niya si Lina mula ulo hanggang paa at kumunot ang noo. Pilikmata ka pala. Ganyan ka ba magtatrabaho? Hindi sumagot si Lina at yumuko upang bumati. Ngumisi ang punong kasambahay at inihagis sa kanya ang isang timba at basahan. Pagkatapos ng hardin, punasan mo ang lahat ng pasilyo sa pangunahing gusali. Bago magtanghali, iyon ang simula ng araw ni Lina. Pagkatapos maglinis, magpupunas ng sahig. Pagkatapos, maglilinis ng banyo, maghihiwalay ng basura, maglalaba, at magpaplantsa. Walang pahinga ang trabaho. Ang ibang mga kasambahay ay ipinapasa kay Lina ang pinakamahirap at pinakamaruming gawain. Walang dahilan para maging mabait sa isang baguhan, lalo na sa isang matandang may kapansanan sa paa. Dumating ang oras ng tanghalian, ngunit ang ibinigay kay Lina ay ang mga tira-tirang pagkain ng ibang kasambahay. Walang reklamo si Lina. Nilunok niya ang kanin na may tubig at mabilis na kumain. Kahit ang oras para mabusog ay sayang para sa kanya. Noong hapong iyon, unang beses niyang nakita ang may bahay ng mansyon. Nang pumasok siya sa sala para maglinis, nakaupo si Amelia sa sofa, nakadekwatro. Suot ang isang seda na roba. May hawak siyang tasa ng tsaa at nakatuon ang kanyang tingin sa isang libro. Nag-ingat si Lina na hindi gumawa ng ingay habang nagsisimulang magpunas sa isang sulok. Hindi inaalis ang tingin sa libro. Sinabi ni Amelia. Bagong kasambahay? Opo, Madam. Ako po si Lina Santos. Yumuko ng malalim si Lina. Dahan-dahang itinaas ni Amelia ang kanyang mukha at tiningnan si Lina. Ang kanyang tingin ay napunta sa pilikmatang paa ni Lina. At pagkatapos ay sa kanyang kanang kamay na may mga peklat ng paso. Isang ekspresyon ng pagkasuklam ang gumuhit sa mga mata ni Amelia. Anong nangyari sa kamay mo? Ang pangit. Automatikong itinago ni Lina ang kanyang kanang kamay sa likod. Ito ang peklat na nakuha niya nang subukang kunin ang music box mula sa sunog. 30 taon na ang nakalipas. Hindi ito isang nakakahiyang peklat, ngunit sa harap ng tingin ni Amelia, tila siya'y umurong. Itinabingi ni Amelia ang tasa ng tsaa na kanyang iniinom at itinapon ang laman sa sahig. Kumalat ang mainit na tsaa sa marmol na sahig at itinuro ni Amelia ang mantsa gamit ang kanyang daliri. Punasan mo. Tahimik na lumuhod si Lina at pinunasan ang sahig gamit ang basahan. Mainit pa ang tsaa, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang sakit. Muling ibinalik ni Amelia ang kanyang tingin sa libro at sinabing, magagawa mo kaya ng maayos ang trabaho mo sa ganyang kalagayan? Hindi sumagot si Lina. Nagtiimbagang siya at pinunasan ang sahig. Ang kanyang mga tuhod ay malamig at ang peklat sa likod ng kanyang palad ay kumikirot, ngunit hindi siya nag-angat ng tingin. Ang mga araw sa mansyon ay lumipas ng ganoon. Araw-araw, gumigising si Lina ng 4:30 ng umaga at bumabalik sa bodega pagkalipas ng 10 ng gabi. Nagkalamat ang kanyang mga kamay at nabaluktot ang kanyang likod, ngunit hindi siya kailanman nagsabing masakit. Ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang isipang kailangan niyang iligtas ang kanyang anak. Isang beses sa isang linggo, binibigyan si Lina ng maikling pahintulot na lumabas at pumunta sa ospital.
Ang pagtingin kay Miguel sa likod ng salamin ng ICU, ang kanyang tanging kasiyahan. Hindi pa rin nagbubukas ng mata ang kanyang anak. Ngunit sinabi ng doktor na unti-unting nagiging stable ang kanyang kondisyon. Kung maihahanda lang ang bayad sa operasyon, may pag-asa pa. Inilagay ni Lina ang kanyang kamay sa salamin at bumulong kay Miguel. Nag-iipon na si nanay. Magtiis ka lang ng kaunti pa. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata habang tumatalikod. Ngunit pinunasan niya ang lahat bago bumalik sa mansyon. Hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan. Lumipas ang 1 buwan. Noong araw na iyon, naghihiwalay si Lina ng basura. Napakaraming basura mula sa mansyon at laging trabaho ni Lina iyon. Masangsang ang amoy, ngunit tahimik na nagtrabaho si Lina. Habang hinihiwalay ang mga itinapong pagkain mula sa mga plastic bag, natigilan si Lina. Nakita niya ang mga pagkaing itinapon mula sa kusina. Isang steak na hindi man lang nagalaw, mga sariwang prutas, at mga tirang cake. Mga pagkaing hindi niya kailanman natikman sa buong buhay niya ay itinapon sa basurahan. Umiling si Lina at nagpatuloy sa trabaho. Walang oras para mainggit. Pagkatapos maghiwalay ng basura, umupo siya sa isang sulok at binuksan ang kanyang telepono. May email mula sa ospital. Pasyente Miguel sa ICU. Magkakaroon ng pagsusuri bukas. Niyakap ni Lina ang kanyang dibdib at sandaling ipinikit ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa langit at nag-alay ng isang maikling panalangin. Sanay maging maayos ang pagsusuri ng kanyang anak. Sanay maoperahan siya agad. Anong ginagawa mo dyan? Sa matinis na boses, biglang tumayo si Lina. Nakatayo ang punong kasambahay. Nakapamewang. Nagpapakasaya ka sa cellphone mo? Ang paglilinis ng kusina, hindi pa tapos, di ba? Bilisan mo. Inilagay ni Lina ang kanyang telepono sa bulsa at nagmadali papunta sa kusina. Narinig niya ang pag-ismid ng punong kasambahay sa kanyang likuran, ngunit hindi siya lumingon. Pagpasok sa kusina, abala ang lahat sa paghahanda ng hapunan. Habang abala ang mga kusinero, tahimik na nagsimulang maghugas ng pinggan si Lina sa isang sulok. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Amelia. Ano ang menu para sa hapunan ngayon? Habang magalang na sumasagot ang kusinero, nakatuon ang tingin ni Amelia kay Lina na naghuhugas ng pinggan sa sulok. Kumunot ang noo ni Amelia. Anong amoy iyon? Nakakasuka. Natigilan si Lina. Galing siya sa paghihiwalay ng basura kanina, kaya hindi katakatakang may amoy siya. Iwinasiwas ni Amelia ang kanyang kamay at sumigaw. Buksan ang bintana. Alisin ang amoy na ito. Nagmamadaling binuksan ng kusinero ang bintana at nagpatuloy si Lina sa paghuhugas ng pinggan. Nakayuko, nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi niya ipinakita. Hindi nag-angat ng tingin si Lina hanggang sa mawala ang mga yapak ni Amelia palabas ng kusina. Noong gabing iyon, pagbalik sa bodega sa basement, umupo si Lina sa kama at sandaling natulala. Masakit ang buong katawan niya. Ngunit mas masakit ang kanyang puso. Buong buhay niya. Mahirap siya, ngunit ipinagtanggol niya ang kanyang dignidad. Ngunit dito, kahit iyon, ay hindi pinahihintulutan. Kinuha ni Lina ang music box mula sa kanyang bulsa. Hindi niya pinipihit. Ang itim na sunog na marka, ang natunaw na sulok. Ang tanging alaala na kasama niya sa loob ng 30 taon. Mahal. Ang hirap. Bulong niya. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ngunit agad na pinunasan ni Lina ang kanyang mga luha. Walang oras para umiyak. Kailangan niyang gumising bukas ng 4:05 ng umaga. Niyakap niya ang music box sa kanyang dibdib at ipinikit ang kanyang mga mata. Masakit. Ngunit hindi siya maaaring sumuko. Naghihintay si Miguel. At pagkaraan ng 1 buwan, makakaharap niya si Chairman Reyes sa pasukan pagbalik nito mula sa isang business trip sa ibang bansa. Sa sandaling makita niya ang mukha ng kanyang asawa, na inakala niyang patay na 30 taon na ang nakalipas. Ganap na nagbago ang kanyang mundo. Agad pagkatapos ng kaguluhan sa pasukan, inutusan ni Amelia ang mga security guard na dalhin si Lina sa isang silid sa likod na hindi nakikita ng lahat.
Nang maisara ng mahigpit ang pinto, natanggal ang maskara sa mukha ni Amelia. Wala na ang eleganteng ngiti. At tanging isang tingin na puno ng kamandag ang natira. Nagpunta si Amelia sa isang safe na nakatago sa isang pader ng silid. Pagkatapos i-dial ang kombinasyon, bumukas ang pinto na may kasamang tunog at kumuha siya ng isang makapal na sobreng puno ng pera. Isang sobreng siksik sa mga 1,000 pisong papel. Marahas na inihagis ni Amelia ang sobre sa mukha ni Lina. Lumipad ang mga papel de bangko sa hangin at kumalat sa paanan ni Lina. Sa sandaling iyon, habang ang pera ay nalalaglag na parang mga tuyong dahon, nagtagpo ang mga mata ng dalawang babae. Hindi kumibo si Lina. Tiningnan lang niya ang perang nakakalat sa sahig at ang mukha ni Amelia. Umalis ka sa bahay na ito ngayon din. Ang boses ni Amelia ay paos, ngunit puno ng lason. Mahigpit na isinara ni Lina ang kanyang mga labi. Ang kanyang puso ay tumitibok na parang baliw, ngunit sinikap niyang huwag ipakita. Bakit? Bakit ko kailangang gawin iyon? Hindi mo ba alam kung ano ang ginawa mo? Lumapit si Amelia ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik kay Lina. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay matinis. Ang lakas ng loob mong tawaging mahal ang chairman. Isa ka lang baliw na kasambahay. Napatigil ang puso ni Lina. Malinaw na naaalala ni Amelia. Naaalala niya si Lina. Ang kanyang kapatid na kasamahan sa pabrika ng muwebles sa Pampanga 30 taon na ang nakalipas. Ngunit nagkukunwari siyang hindi nakakakilala. O sinusubukang magkunwaring hindi nakakakilala. Ate! Hindi sinasadyang lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ni Lina. Saglit na nanigas ang mukha ni Amelia. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Ang mga alaala ng 30 taon na, ang nakalipas, ay tila lumulutang sa hangin. Ang mga araw na sila'y nag-uusap, ang panahong sila'y parang magkapatid, at ang apoy noong gabing iyon, na tumupok sa lahat. Unang nagsalita si Amelia. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Huwag kang magkunwaring kilala mo ako. Hindi ako nakakakilala ng tulad mo. Ate, ako ito. Si Lina. Nagtrabaho tayo ng magkasama sa pabrika sa Pampanga. Ako, ang asawa ko, at ikaw. Tayong tatlo. Tumahimik ka! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Amelia sa silid. Namula ang kanyang mukha. At ang kanyang mga mata ay pinaghalong takot at galit. Nanginginig ang mga kamay ni Amelia. Huwag kang magkakamaling magsalita tungkol sa nakaraan. Kung hindi, pagsisisihan mo. Naiintindihan mo? Tinitigan ni Lina si Amelia ng diretso sa mata. Hindi niya alam kung nasaan si Amelia. Noong gabing nasunog ang pabrika 10 taon na ang nakalipas. Nawalan siya ng malay sa gitna ng apoy at nagising na lang sa ospital. Ngunit ang reaksyon ni Amelia ngayon ay malinaw na ebidensya na may itinatago siya, ang taong iyon. Ang si Chairman Reyes ay asawa ko. Alam mo rin iyon, ate. Di ba? Nababaliw ka na ba? Ang chairman ay asawa ko mula pa noon. 30 taon na. Nanginginig ang boses ni Amelia. Umiling si Lina. Hindi totoo. Siya ang asawa ko. Si Ricardo Reyes. Bago ang sunog, ikinasal kami. Ikaw pa nga ang abay namin, di ba? Mapanganib na kumislap ang mga mata ni Amelia. Lumapit siya ng isang hakbang at sinunggaban ang kwelyo ni Lina. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa leeg ni Lina. Ngunit hindi man lang siya kumibo. Makinig ka, kahit anong kalokohan ang sabihin mo ngayon. Walang maniniwala sa iyo. Ang chairman ay nawalan ng alaala dahil sa sunog. At ang taong nasa tabi niya sa loob ng 30 taon ay ako. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Nawalan ng alaala. Nawalan siya ng alaala dahil sa sunog 30 taon na ang nakalipas. At inakala niyang si Amelia ang kanyang asawa. Nagsimulang maging malinaw ang lahat. Binitawan ni Amelia ang kwelyo ni Lina at umatras. Inayos niya ang kanyang sarili at bumalik sa kanyang malamig na ekspresyon. Pulutin mo ang pera sa sahig at umalis ka ngayon din. Ang 1,000,000 pisong advance ay kukunin ko bilang parusa sa paglabag sa kontrata. Ang pondo para sa operasyon ng anak ko.
Problema mo na iyan. Nanlamig ang puso ni Lina. Kukumpiskahin ang 1 milyong piso. Ang perang iyon ay nailaan na para sa ospital ni Miguel. Kung wala ang perang iyon, hindi maooperahan si Miguel. Sumagi sa kanyang isipan ang maputlang mukha ng kanyang anak na nakahiga sa ICU. Ngunit isang mas malaking bagay ang pumipigil kay Lina. Ilang hakbang lang ang layo, naroon ang kanyang asawa na inakala niyang patay na sa loob ng 30 taon. Buhay siya, kahit na nawalan ng alaala at naninirahan kasama ng ibang babae. Ang taong gabi-gabi niyang pinanabikan. Dahan-dahang itinaas ni Lina ang kanyang mukha. Tinabig niya ang perang nakakalat sa sahig, gamit ang kanyang paa at tumayo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit hindi ang kanyang boses. Hindi ako aalis. Nanlaki ang mga mata ni Amelia. Ano? Sinasabi kong hindi ko iiwan ang asawa ko, at hindi ako aalis kahit isang hakbang. Ang boses ni Lina ay mahina, ngunit matatag. Nag-iba ang mukha ni Amelia sa galit. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Lina ng buong lakas. Isang malakas na tunog ang umalingawgaw. Tumagilid ang mukha ni Lina. Naputol ang kanyang labi at dumugo, ngunit muling hinarap ni Lina si Amelia. May mga luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi nagbago ang kanyang tingin. Kahit saktan mo ako, hindi ako aalis. Muling itinaas ni Amelia ang kanyang kamay. Namula at namaga ang pisngi ni Lina, at ang dugo mula sa kanyang labi ay tumulo sa kanyang baba. Ngunit hindi pa rin sumuko si Lina. Hindi siya sumuko kahit sa gitna ng apoy, 30 taon na ang nakalipas. Walang dahilan para sumuko siya ngayon. Napabuntong hininga si Amelia at ibinaba ang kanyang kamay. Namamanhid ang kanyang palad, ngunit hindi nabali ang tingin ni Lina. Napagtanto ni Amelia na hindi sila aabot sa anumang kasunduan sa ganitong paraan, kaya tinawag niya ang tagapamahala. Paalisin ang babaeng ito ngayon din. Hindi na kailangang dalhin ang kanyang mga gamit. Kalad ka rin ninyo siya palabas. Pumasok ang tagapamahala at mga security guard. Sa sandaling subukan nilang hawakan ang braso ni Lina, narinig ang mga yapak mula sa pasilyo. Lahat ay napatingin sa pinto. Si Chairman Reyes ay papasok na sa sala. Namutla ang mukha ni Amelia. Mabilis siyang kumilos at bumulong sa tagapamahala. Takpan ang bibig ng babaeng iyan at ikulong sa bodega sa basement. Huwag ninyong hayaang makita siya ng chairman. Sinubukang sumigaw ni Lina, ngunit tinakpan ng malaking kamay ng isang security guard ang kanyang bibig. Nagpumiglas si Lina, ngunit wala siyang laban sa malalakas na lalaki. Habang kinakaladkad palabas sa likod na pinto, nakita niya ang likod ni Chairman Reyes sa siwang ng pinto. Siya, ang asawa ko. Pakiusap, tingnan mo ako. Ang sigaw na hindi niya masabi ay nanatili sa kanyang lalamunan. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Lina. Nang ihagis siya sa bodega sa basement, bumagsak si Lina sa malamig na sahig. Narinig niya ang malakas na pagsara ng pinto at ang paglock nito. Sa dilim, niyakap ni Lina ang kanyang sarili at humagulgol, ngunit hindi siya nagtagal sa pag-iyak. Pinunasan ni Lina ang kanyang mga luha at dahan-dahang bumangon. Kinapa niya ang kanyang bulsa at tiniyak na nandoon pa ang music box. Sa kabutihang palad, hindi ito kinuha ni Amelia. Kinuha ni Lina ang music box at mahigpit na niyakap sa kanyang dibdib. Buhay ka! Nandito ako! Ang mahinang bulong ay nawala sa dilim. Nagbago ang tingin ni Lina. Hindi na siya maaaring manatiling pasibo. Ngayong alam na niyang buhay ang kanyang asawa, kailangan niyang ibalik ang kanyang mga alaala at kailangan niyang alamin kung ano ang itinatago ni Amelia sa loob ng 30 taon. Nagtiimbagang si Lina. Kung kukumpiskahin ang advance na sahod, mawawala ang pondo para sa operasyon ni Miguel. Ngunit ngayong natagpuan na niya ang kanyang asawa, hindi siya maaaring sumuko. Kailangan niyang protektahan ang pareho, ang kanyang anak at ang kanyang asawa. Sa dilim, mahigpit na hinawakan ni Lina ang music box. Ang tunay na laban ay magsisimula na ngayon. Noong madaling araw na iyon, hindi makatulog si Amelia. Nakatayo sa tabi ng bintana ng silid tulugan. Nakatingin sa madilim na hardin. Puno ang isipan ni Amelia ng mga alaala ng gabing iyon. 30 taon na ang nakalipas. Ang nagliliyab na pabrika.
ang mga sigaw, at ang krimeng kanyang ginawa. Lahat ng iyon ay bumalik. Sinasakal siya. Buhay si Lina. Ang babaeng inakala niyang patay na ay nasa mansyon na ito. At tinawag niyang mahal. Ang kanyang asawa, sa mismong harapan niya. Malinaw na nakita ni Amelia ang panginginig ng kamay ni Chairman Reyes. At nang banggitin ang music box, ang pagbabago sa mga mata ng kanyang asawa, kinagat ni Amelia ang kanyang kuko. Hindi niya maaaring hayaan ito. Kailangan niyang tuluyang alisin si Lina. Bago pa siya makapagsalita, 3:00 ng umaga. Tahimik na nagpunta si Amelia sa bodega sa basement. Sa harap ng silid, kung saan nakakulong si Lina, kinuha ni Amelia ang isang susi mula sa kanyang bulsa. Pagbukas ng pinto at pagpasok, nakita niya si Lina na nakabaluktot sa isang sulok. Natutulog si Lina sa isang lumang kutson. Nakatuon ang tingin ni Amelia sa music box na yakap-yakap ni Lina. Ang itim at sunog na kahon ang tanging ebidensya na nakaligtas mula sa sunog. 30 taon na ang nakalipas. Nanlamig ang tingin ni Amelia habang natutulog si Lina. Maingat na inangat ni Amelia ang ilalim ng kutson. May kinuha siyang kumikinang mula sa kanyang bulsa at ipinasok sa ilalim ng kutson, isang kwintas na diamante na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Binili niya ito mismo sa ibang bansa noong nakaraang buwan. At kung magsasampa siya ng ulat ng pagkawala, ito ay magiging perpektong ebidensya. Tahimik na lumabas si Amelia sa silid. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinaumagahan, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Amelia sa mansyon. Ang kuwintas ko! Nawawala ang kuwintas kong diamante. Dumating ang mga security guard at mga katulong. Umiiyak pa si Amelia, umaarte. Dumating din si Chairman Reyes sa sala dahil sa ingay. Anong nangyari? Ang kuwintas na ibinigay mo sa akin para sa kaarawan ko, ang nagkakahalaga ng 5 milyong piso, nawawala. Nanigas ang mukha ni Chairman Reyes. Agad niyang tinawag ang hepe ng seguridad. Hanapin sa buong mansyon, pati na rin sa mga kwarto ng mga katulong. Isa-isang hinalughog ng mga security guard ang mga kwarto ng mga katulong. Nang dumating ang turno ng bodega ni Lina sa basement, may masamang kutob na si Lina, tulad ng inaasahan. Nang iangat ng hepe ng seguridad ang kutson ni Lina, lumitaw ang isang kumikinang na kuwintas. Narito po! Itinaas ng hepe ng seguridad ang kuwintas. Namutla ang mukha ni Lina. Hindi ko po iyan inilagay dyan. Ngunit walang nakinig sa kanya. Hinawakan ng mga security guard ang braso ni Lina. At kinaladkad siya. Tiningnan siya ni Amelia. Nang may mapanagumpay na tingin, kinuha ni Chairman Reyes ang kanyang cellphone na may galit na ekspresyon at denial ang emergency number. May magnanakaw dito. Hulihin ninyo siya. Ngayon din, yumakap si Lina sa mga binti ni Chairman Reyes. Tumama ang kanyang mga tuhod sa sahig, ngunit wala siyang oras para maramdaman ang sakit. Mahal! Ako ito. Si Lina mula sa pabrika ng muwebles sa Pampanga. Itinatago ko pa rin ang music box na ginawa mo para sa akin. Isang ekspresyon ng pagkalito ang gumuhit sa mukha ni Chairman Reyes. Ngunit umiling siya at sumenyas sa mga security guard. Baliw yata ang babaeng ito. Dalhin ninyo siya. Nagpumiglas si Lina at sumigaw. Sa sobrang desperasyon, kumawala mula sa kanyang bibig ang himig ng kundiman na kinata mismo ng kanyang asawa. 20 taon na ang nakalipas. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit tama ang himig. Sa sandaling iyon, natigilan si Chairman Reyes. Habang umalingaw-ngaw ang himig sa sala, hinawakan ni Chairman Reyes ang kanyang ulo. Isang matinding sakit ng ulo ang umatake sa kanya. Tila may sinusubukang gumising sa kanyang isipan. Isang matinding sakit ang tumusok sa kanyang sentido. Arj, isang unggol ang kumawala sa bibig ni Chairman Reyes. Nahulog ang kanyang cellphone sa sahig, basag ang screen. Sa sumunod na sandali, umikot ang kanyang mga mata at bumagsak siya sa marmol na sahig. Mahal! Sumigaw si Amelia at tumakbo papunta kay Chairman Reyes. Nagmamadaling nag-ugnayan ang mga security guard sa kanilang mga radyo.
Natigilan si Lina. Nakatingin sa kanyang asawa na bumagsak. Dahil ba sa kantang inawit niya kaya siya bumagsak? Nag-iba ang mukha ni Lina sa takot. Narinig ang sirena ng ambulansya mula sa malayo. Habang dinadala si Chairman Reyes, pansamantalang ipinagpaliban ang pag-turnover kay Lina sa pulisya. Ngunit hindi balak ni Amelia na patawarin si Lina. Ikulong ang babaeng iyan sa bodega sa basement. I-turn over siya sa pulisya kapag dumating na sila. Muling kinaladkad si Lina sa dilim. Sa pagkakataong ito, sa isang mas malalim, mas madilim na bodega, narinig niya ang pagsara ng pinto at ang paglock nito. Sa dilim, napaupo si Lina sa sahig at humagulgol, paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan, ang imahe ng kanyang asawa na bumagsak. Ayos lang kaya siya? Baka dahil sa akin? Lalo siyang napahamak. Kinuha ni Lina ang music box mula sa kanyang bulsa. Sa kabutihang palad, hindi ito kinuha sa panahon ng paghahanap. Mahigpit na niyakap ni Lina ang music box sa kanyang dibdib at nanalangin. Mahal, Rana! Sana'y maging ligtas ka. Sana. Samantala, sa intensive care unit ng ospital, ibang pangyayari ang nagaganap. Ang daliri ni Miguel, na nakahiga at umaasa sa isang oxygen machine, ay bahagyang gumalaw. Kanting sa lagoong sayti. Nakalaama, kumurap ang kanyang mga talukap. At dahan-dahan siyang nagmulat ng mata, unti-unting luminaw ang kanyang malabong paningin. Nagmamadaling lumapit ang isang nurse at tinawag ang doktor. Habang sinusuri ng mga medical staff ang kondisyon ni Miguel, hirap na binuksan ni Miguel ang kanyang bibig. Nanay! Nasaan si nanay? Ngunit ang bumalik sa kanya ay ang malamig na katotohanan. Walang contact information sa mansyon kung saan nagtatrabaho si Lina at ang perang natanggap bilang advance ay naibayad na sa ospital at walang karagdagang bayad na pumasok. Nanlamig ang tingin ni Miguel. Intuition niya na may mali. Kahit nahirap pa siyang bumangon, hinanap ni Miguel ang kanyang cellphone sa bedside table. Tumawag siya sa isang kasamahan sa National Police. Ako ito. Si Miguel. May pabor akong hihingin. Hanapin mo ang nanay ko. Nagtatrabaho siya sa mansyon ni Chairman Reyes. Pero hindi ko siya makontak. Nagsimulang mag-imbestiga ang kanyang kasamahan na pulis. At ilang oras ang lumipas, isang nakakagulat na balita ang dumating kay Miguel. Hoy! Ang nanay mo! Inireport sa kasong pagnanakaw. Ninakaw daw niya ang kuwintas na diamante ng asawa ni Chairman Reyes. Nanigas ang mukha ni Miguel. Ang kanyang ina. Nagnakaw? Ang taong hindi kailanman kumuha ng pag-aari ng iba sa buong buhay niya. Isang imposibleng kwento. Kalokohan! Hindi gagawin ng nanay ko iyon. Sa tingin ko rin may mali. Mag-iimbestiga pa ako. Pagkababa ng telepono, nagtiimbagang si Miguel. Siguradong may nangyari sa kanyang ina. Kahit nahirap pa siyang maglakad, sinubukan niyang bumangon mula sa kama. Pinigilan siya ng nurse. Ngunit ang tingin ni Miguel ay puno ng matatag na determinasyon. Kailangan kong hanapin ang nanay ko. Pakiusap, padaanin ninyo ako. Ang inang nag-alaga sa kanya, sa loob ng 30 taon, ay nasa panganib. Hindi siya maaaring manatiling nakahiga, at hindi pa alam ni Miguel. Ang tunay na salarin na nagtulak sa kanyang biolohikal na ama, sa kamatayan 30 taon na ang nakalipas, ay nasa mansyon na iyon. Ang mga sinulid ng tadhana ay unti-unti nang nalulutas. Isang linggo pagkatapos noon, tuluyan nang nakabangon si Miguel mula sa kama ng ospital. Isang himala. Kahit ang mga doktor ay nagtaka sa kanyang mabilis na paggaling. Ngunit walang oras si Miguel para magpahinga. Mula nang marinig ang balitang ang kanyang ina ay inaresto sa kasong pagnanakaw, hindi siya nakatulog ng mahimbing. Binuksan niya ang kanyang laptop sa bedside table at tinawagan ang kanyang kasamahan sa National Police. Sir, ako po ito. Tungkol ba sa nanay mo? Narinig ang boses ng kanyang kasamahan sa kabilang linya. Maraming kahina-hinalang bagay. Ang kuwintas ay natagpuan sa ilalim ng kutsyon. Pero nang suriin namin ang CCTV, nakita naming bumaba ang asawa ng chairman papunta sa bodega sa basement noong madaling araw na iyon. Nagningning ang mga mata ni Miguel. Kung gayon,
Set up lang po iyon. 'Di ba? May circumstantial evidence. Pero kulang sa matibay na ebidensya. Ang panig ng asawa ng chairman ay mayroon ng abogado at tumatanggi silang isumite ang CCTV footage ng mansyon dahil sa privacy. Nagtiimbagang si Miguel. Kagagaling lang niya sa bar exam, ngunit naiintindihan niya ang ganitong sitwasyon. Malinaw na planado ng asawa ng chairman ang pagdiin sa kanyang ina. Sir, may isa pa po akong pabor. Maaari po ba ninyong suriin ang mga nakaraang talaan ng kaso tungkol sa mansyon ni Chairman Reyes? Lalo na ang insidente ng sunog sa Pampanga. 30 taon na ang nakalipas. Sandaling natahimik ang kanyang kasamahan. Bakit bigla kang naging interesado sa kaso? 30 taon na ang nakalipas. Kutob lang po. Pakiramdam ko may koneksyon. Pagkababa ng telepono, tinitigan ni Miguel ang screen ng kanyang laptop. Chairman Ricardo Reyes. Pinuno ng isang malaking korporasyon, nagtagumpay sa negosyo ng real estate. Ang mga resulta ng paghahanap ay puno ng mga kwento ng tagumpay. Ngunit kailangang alamin ni Miguel kung ano ang nakatago sa likod nito. Ilang araw ang lumipas. Tumawag ang kanyang kasamahan. Hoy! Nahanap ko na ang talaan ng insidente ng sunog sa pabrika ng muebles sa Pampanga 30 taon na ang nakalipas. Pero may kakaiba dito. Bumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Ano po ang kakaiba? Ang sanhi ng sunog ay unang inimbestigahan bilang arson. Pero sa kalagitnaan, bigla itong itinuring na aksidente. At alam mo ba kung sino ang unang nag-report? Si Amelia, ang kasalukuyang asawa ni Chairman Reyes. Nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso ng puzzle sa isipan ni Miguel. Ang sunog 30 taon na ang nakalipas. Ang unang nag-report, si Amelia, at ang kasalukuyang asawa ni Chairman Reyes. Masyadong maraming bagay ang nag-uugnay para maging isang pagkakataon lang. At isa pa, sa listahan ng mga namatay, sa sunog na iyon, may pangalang Lina Santos, pero kalaunan ay itinuwid bilang nakaligtas. Nanginginig ang kamay ni Miguel. Lina Santos, pangalan ng kanyang ina. Sir, mayroon po bang talaan ng mga bumberong namatay sa sunog na iyon? Sandali, meron. Isang bumbero ang namatay habang sinusubukang iligtas ang isang taong nakakulong sa gusali. Ang pangalan niya, pigil hininga si Miguel. Antonio Cruz. 28 taong gulang noon at may bagong silang na anak na lalaki ayon sa talaan. Tila huminto ang mundo. Antonio Cruz. Ang pangalang iyon ay laging ikinukwento ng kanyang ina kay Miguel noong bata pa siya. Ang taong nagligtas sa kanya at namatay at ang kanyang biolohikal na ama. Sir, meron po bang mga kasamahan ang bumberong iyon na buhay pa? Kailangan kong mahanap ang isang taong direktang nakakaalam ng sitwasyon noon. Teka, bakit mo ba ito ginagawa? Sandaling natahimik si Miguel. At sa isang mahinang boses, sumagot siya. Ang bumberong iyon po ang aking biolohikal na ama. Natigilan ang kanyang kasamahan. Pagkatapos ng isang linggong paghahanap, natagpuan ni Miguel ang isang dating bumbero na naninirahan ng mag-isa sa isang fishing village sa probinsya. Siya ang senior ng kanyang biolohikal na ama, na kasama niyang rumesponde sa sunog noon. Kinaladkad ni Miguel ang kanyang katawan, na hindi pa ganap na magaling, at nagpunta doon, sa isang maliit na kubo sa tabi ng fishing village. Isang matandang ubanin ang sumalubong kay Miguel. Anak ka ni Antonio? Tingnan ko nga ang mukha mo. Tinitigan ng matanda ang mukha ni Miguel. May mga luha sa kanyang mga mata. Kamukha mo si Antonio. Ang mga mata niya noong mga panahong iyon. Inilabas ni Miguel ang isang recorder at umupo sa harap ng matanda. Lolo, maaari po ba ninyong ikwento kung ano ang nangyari noong gabing iyon 30 taon na ang nakalipas? Bumuntong hininga ang matanda. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, na para bang binabalikan ang isang alaala na matagal nang nakabaon noong gabing iyon. Nang dumating kami sa lugar, dagat na ng apoy. Unang pumasok si Antonio. May narinig siyang sigaw, na may tao pa sa loob.
Pigil hininga si Miguel habang nakikinig. Naglabas si Antonio ng isang babae. Buong katawan niyang puno ng paso, pero desperadong sumisigaw ang babae. Nasa loob ang asawa ko. Tulungan ninyo siya. Kaya muling pumasok si Antonio. Pero noong sandaling iyon, nanginginig ang boses ng matanda. May kakaiba akong nakita. May isang taong naglalagay ng padlock sa pinto ng bodega mula sa labas. Kahit sa gitna ng apoy, nakita ko ang anyo niya. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Sino po ang naglock ng pinto? Isang babae. Isang batang babae. Naliwanagan ng apoy ang kanyang mukha, pero noong panahong iyon, hindi ko siya nakilala. Pero kalaunan, nakita ko siya sa TV. Ipinakilala siya bilang asawa ni Chairman Reyes. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel. Si Amelia ang naglock ng pinto. Kahit alam niyang may tao sa loob. Lolo, bakit po hindi ninyo sinabi iyon sa pulisya noon? Yumuko ang matanda. Sinubukan ko, pero ilang araw ang lumipas. May dumating na tao. Nag-abot ng isang sobreng puno ng pera at sinabing manahimik ako. Kung hindi, mapapahamak ang pamilya ko. Noong mga panahong iyon, duwag ako. Inisip ko ang aking asawa at mga anak at nanahimik na lang ako. Tumulo ang luha mula sa mga mata ng matanda. Habang buhay akong may utang sa ama mo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako talaga. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang kamay ng matanda. Hindi po, Lolo. Salamat po sa pagsasabi ngayon. Pagkatapos ng recording, nagbago ang tingin ni Miguel. Ang mga piraso ng katotohanang nakatago sa loob ng 30 taon ay nagsimulang magkabit-kabit. Si Amelia ang arsonista. Siya ang naglock ng pinto at nag-iwan sa mga tao upang mamatay. At isa sa kanila ang kanyang biolohikal na ama. At nilinlang niya si Chairman Reyes na nawalan ng alaala at nagpanggap bilang peking asawa sa loob ng 30 taon. Muling tinawagan ni Miguel ang kanyang kasamahan. Sir, maaari po ba ninyong hanapin ang talaan ng isang patent na sinubukang isumite ni Chairman Reyes 30 taon na ang nakalipas ngunit nabigo? Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sa kanyang email ang mga dokumentong nahanap ng kanyang kasamahan mula sa database ng Intellectual Property Office. Nang buksan ni Miguel ang file, lumitaw ang isang lumang patent drawing para sa pag-assemble ng muebles. Sa ibaba ng drawing, may nakasulat na mga salita. Para sa aking minamahal na asawa, si Lina. May mga luha sa mga mata ni Miguel. Ang pangalan ng kanyang ina, ang tunay na asawa ni Chairman Reyes, ay ang kanyang ina. Naging malinaw ang lahat. Gusto ni Amelia ang henyong teknolohiya ng patent ni Chairman Reyes, kaya sinunog niya ang pabrika upang patayin ang tunay na asawa, ngunit nakaligtas ang kanyang ina. At nawalan ng alaala si Chairman Reyes, sinamantala ni Amelia ang pagkakataon, naging peking asawa, at ninakaw ang lahat sa loob ng 30 taon. Mahigpit na isinara ni Miguel ang kanyang kamao. Oras na para ilantad ang katotohanan. Kailangan niyang iligtas ang kanyang ina at bigyan ng hustisya ang kanyang biolohikal na ama. Isinuot niya ang kanyang abogadong badge sa dibdib at sumakay sa isang kotse papunta sa syudad. Ang pasilyo ng espesyal na ward ng ospital kung saan na-confine si Chairman Reyes ay mahigpit na binabantayan. Si Lina ay malapit ng i-turn over sa pulisya sa kasong pagnanakaw. Ngunit pansamantalang ikinulong sa bodega sa basement ng mansyon. Matapos matanggap ang balitang kritikal, ang kondisyon, ngunit hindi sumuko si Lina. Sa gabi, hinintay niya ang oras na hindi gaanong nagbabantay ang mga guwardiya. At paulit-ulit na sinipa ang pinto ng bodega. At sa wakas, sa tulong ng isang janitor, pansamantalang nakalabas. Nag-aalala siya sa kanyang asawa. Dahil sa kantang inawit niya, kaya siya bumagsak. Kaya kailangan niyang alamin ang kanyang kalagayan. Nagpunta si Lina sa ospital. Nang makarating siya sa palapag kung nasaan ang espesyal na ward, nakita niya si Amelia sa dulo ng pasilyo. Nakita rin ni Amelia si Lina. Sa sandaling tumalikod si Lina para tumakas, sumenya si Amelia sa isang security guard. Marahas na hinila ang buhok ni Lina mula sa likod. Saan ka pupunta? Humarang si Amelia sa harap ni Lina. Ang kanyang mukha
ay puno ng lason. Sumenya si Amelia sa mga security guard at dinala si Lina sa isang incinerator sa likod ng ospital. Sa incinerator, isang maliit na apoy ang nagliliyab para sunugin ang mga medical waste. Ang apoy ay umuugong, isang nakakatakot na tunog. Sinunggaban ni Amelia ang kwelyo ni Lina at itinulak sa pader. Bakit ka nandito? Dapat nasa bodega ka. Nagtiimbagang si Lina. Nag-aalala ako sa kalagayan ng asawa ko. Asawa ko siya. Mapanganib na kumislap ang mga mata ni Amelia. Sinampal niya si Lina ng buong lakas. Hindi ka pa rin ba nagigising? Ang asawa mo ay namatay 30 taon na ang nakalipas. Ang nakahiga doon ay asawa K.O. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Lina. Ngunit hindi siya yumuko. Ikaw ang gumawa nito. 'Di ba? Ikaw ang nagsunog 30 taon na ang nakalipas. At ikaw ang nag-alis ng alaala ng asawa ko. Lahat ay gawa mo. Saglit na nanigas ang mukha ni Amelia. Ngunit agad siyang ngumisi. May ebidensya ka ba? Wala, 'di ba? 30 taon na ang lumipas. Sino ang maniniwala sa iyo? Biglang kinapa ni Amelia ang bulsa ni Lina. Nagpumiglas si Lina. Ngunit mahigpit siyang hinawakan ng mga security guard. May kinuha ang kamay ni Amelia mula sa dibdib ni Lina. Ang kalahating sunog na music box. Itinaas ni Amelia ang music box at tiningnan ito sa liwanag. Ang itim at sunog na kahoy. Ang nabaluktot na hugis. Ang mga bakas ng sunog, 30 taon na ang nakalipas, ay malinaw na nakikita. Hawak mo pa rin pala ito, namutla ang mukha ni Lina. Ibalik mo iyan! Pakiusap! Desperadong inabot ni Lina ang kanyang kamay. Ngunit pinigilan siya ng mga security guard. Naglakad si Amelia papunta sa incinerator. Hawak ang music box. Dapat sinunog ko na rin ito 30 taon na ang nakalipas. Pagkakamali ko, walang pag-aalinlangan. Inihagis ni Amelia ang music box sa nagliliyab na apoy. Wag! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Lina sa incinerator. Nakawala siya sa mga security guard at tumalon papunta sa apoy. Isinubo niya ang kanyang kamay sa nagliliyab na apoy at kinuha ang music box. Narinig ang tunog ng nasusunog na laman. Malubhang nasunog ang palad ni Lina, ngunit hindi niya binitawan ang music box. Niyakap niya ang nag-aapoy na music box sa kanyang dibdib at bumagsak sa sahig. Ito ang ginawa ng asawa ko para sa akin. Hindi ko ito ibibigay. Humagulgol si Lina habang yakap ang music box. Ang dugo mula sa kanyang kamay ay bumahira ng pula sa music box. Kumunot ang noo ni Amelia at inutusan ang mga security guard. Kalad ka rin ang babaeng iyan palabas. Itapon siya sa labas ng ospital. Hinawakan ng mga security guard ang braso ni Lina at kinaladkad siya. Kahit na may paso sa kamay, hindi niya binitawan ang music box. Bumukas ang pinto sa likod ng ospital at inihagis si Lina sa malakas na ulan. Binasa ng malamig na ulan ang buong katawan ni Lina. Ang tubig ulan ay dumampi sa kanyang paso at isang matinding sakit ang kanyang naramdaman, ngunit hindi man lang siya sumigaw. Niyakap lang niya ang music box sa kanyang dibdib at umupo sa putik. Nakatayo si Amelia sa pinto. Nakatingin kay Lina. Makinig ka. Bilang bayad pinsala sa pagnanakaw ng kuwintas, kinuha ko na ang 1 milyong pisong advance. Ipinatigil ko na rin ang account ng ospital ng anak mo. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Ang salitang nawalan ng pondo para sa operasyon ni Miguel ay halos sumabog sa kanyang dibdib. Wag. Kailangan ni Miguel ng operasyon. Pakiusap. Wala akong pakialam dyan. Mamili ka. Mabulok ka dyan. O mamatay. Malamig na sinabi ni Amelia at isinara ang pinto. Kasabay ng malakas na tunog, naiwan si Lina mag-isa sa malakas na ulan. Samantala, pinuntahan ni Amelia ang direktor ng ospital. Inabot niya ang isang sobrang may 100,000 piso at tahimik na sinabi, "Maaari po bang baguhin ninyo ng kaunti ang medical certificate ni Chairman Reyes? Malubhang demensya at delusional disorder." Nag-atubili ang direktor. Ngunit nang maglabas si Amelia ng isa pang sobre, sa wakas ay tumango siya.
Isang pekeng medical certificate ang inisyu at dinala ito ni Amelia sa isang abogado. Gamitin ang medical certificate na ito para gumawa ng power of attorney para sa pamamahala ng ari-arian ng chairman, stocks, mansyon, lahat ng assets. Gumawa ng mga dokumento ang abogado. Nagpunta si Amelia sa silid ng ospital kung saan na-confine si Chairman Reyes. Gamit ang gamot, kinuha niya ang kamay ni Chairman Reyes na halos walang malay at pilit na pinapirma sa mga dokumento. Ngayon, akin na ang lahat. Sulit ang 30 taong paghihintay. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa mga labi ni Amelia. Noong gabing iyon, dinala ng mga malalakas na lalaking inupahan ni Amelia, si Chairman Reyes, sa isang wheelchair palabas ng ospital, upang dalhin siya sa isang mental hospital sa isang liblib na lugar. Isang pribadong ambulansya ang naghihintay sa likod ng ospital. Isinakay sa ambulansya si Chairman Reyes, na halos walang malay. Nang isasara na ng lalaki ang pinto ng ambulansya, may nakita siyang papalapit sa gitna ng ulan. Si Lina, puno ng putik, at dumudugo ang kanyang paso sa kamay. Ngunit hindi sumuko si Lina. Desperada siyang tumakbo papunta sa ambulansya. Mahal, saan ka pupunta? Sinubukang harangan ni Lina ang ambulansya, ngunit itinulak siya ng isang security guard. Bumagsak si Lina sa putik. Pinaandar ng ambulansya ang makina. Sinubukang bumangon ni Lina mula sa putik. Ngunit nawalan siya ng lakas at muling bumagsak. Mahigpit niyang niyakap ang music box sa kanyang paso sa kamay. Pinanood ang mga ilaw sa likod ng ambulansya na unti-unting nawawala sa ulan. Mahal, pakiusap. Nawala ang boses ni Lina sa malakas na ulan. Unti-unting nawalan siya ng malay. Malamig, masakit, at tila tapos na ang lahat. Sa sandaling iyon, isang ilaw ng headlight ang papalapit mula sa ulan. Isang itim na sedan ang biglang huminto sa tabi ni Lina. Bumukas ang pinto ng kotse. At may lumabas na may payong. Nanay! Si Miguel. Ang kanyang abogadong badge ay kumikinang sa kanyang dibdib at hawak niya ang isang briefcase. Lumuhod si Miguel sa putik at niyakap si Lina. Nanay, magpakatatag po kayo. Nandito na ako. Tiningnan ni Lina si Miguel na may malabong paningin. Nang mapagtanto niyang nagising na ang kanyang anak at hinanap siya, bumuhos ang luha mula sa kanyang mga mata. Miguel, anong gagawin ko? Naiintindihan ko na po ang lahat, nanay. Alam ko na po kung ano ang nangyari, 30 taon na ang nakalipas. Dahan-dahang hinawakan ni Miguel ang paso sa kamay ni Lina. Ang kanyang tingin ay nagniningning sa matatag na determinasyon. Mula ngayon, ako na po ang bahala sa lahat. Hindi na po kayo nag-iisa. Sa gitna ng ulan, nagyakapan ang dalawa. Kumikislap sa dilim ang mga ilaw sa likod ng ambulansya na papalayo. Ngunit hindi na nag-iisa si Lina. Magsisimula na ang ganti. Ang itim na sedan ni Miguel ay humarurot sa ulan. Sa tabi niya ay nakaupo si Lina. May benda sa kanyang paso sa kamay at puno pa rin ng putik ang kanyang damit. Ngunit may buhay sa tingin ni Lina. Ang pagkakaroon ng kanyang anak sa tabi niya ay sapat na upang bigyan siya ng lakas. Saan tayo pupunta? Sa mansyon po. Papunta doon ang ambulansya. Sa tingin ko, sinusubukan ni Amelia na ilipat si tatay sa ibang lugar. Sagot ni Miguel habang nagmamaneho. Sa tabi niya ay isang makapal na briefcase. Ang mga ebidensya mula sa insidente ng sunog, 30 taon na ang nakalipas, ang recording ng testimonya ng dating bumbero, at ang kopya ng patent drawing na inialay ni Chairman Reyes kay Lina. Lahat ay nasa loob. Nanay, may isa lang po akong tanong. Ano iyon? Hawak ninyo pa rin po ba ang music box na iyon? Kinuha ni Lina ang music box mula sa kanyang bulsa. Lalo pa itong nasunog sa incinerator kanina. Ngunit buo pa rin ang hugis. May dugo sa kamay ni Lina. Ngunit hindi niya binitawan ang music box. Alam ninyo po ba kung ano ang nasa loob nito? Naguluhan si Lina. Huminto si Miguel sa kotse at kinuha ang music box. Maingat niyang sinuri ang sunog na ibabaw at kinamot ang ilalim gamit ang kanyang kuko.
May isang nakatagong espasyo sa ilalim ng isang manipis na piraso ng kahoy. Sabi ninyo po, ang chairman mismo ang gumawa ng music box na ito, di ba? Kapag gumagawa ng isang bagay ang isang craftsman, minsan ay gumagawa sila ng isang lihim na espasyo. Naisip ko lang na baka mayroon. Kaya sinuri ko. Maingat na binuksan ni Miguel ang dobleng ilalim. Sa loob nito ay isang nakatuping piraso ng papel. Isang bagay na nakatago sa loob ng 30 taon. Hindi nasunog. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Ano iyan? Binuksan ni Miguel ang papel. Sa luma at kupas na papel, may nakasulat na mga salita. Kay Ricardo Reyes. Ibigay mo ang patent drawing. Kung hindi, susunugin ko ang pabrika. Amelia. Nanginginig ang kamay ni Lina. Isang sulat kamay na banta. Ang tiyak na ebidensya ng sunog. 30 taon na ang nakalipas. Ay nakatago sa loob ng music box. Inilagay ito ng asawa ko. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Marahil para protektahan ka, nanay. Kung mayroon nito, maaaring mapahamak ka rin. Sa tingin ko, itinago niya ito. Bago pa man mangyari ang sunog, ibinalik ni Miguel ang music box at ang piraso ng sulat kay Lina. Tara na po. Oras na para tapusin ang lahat. Muling umandar ang sedan. Sa gitna ng malakas na ulan, unti-unting lumapit ang mga ilaw ng mansyon. Ang mga wiper ay gumagalaw na parang baliw, ngunit hindi nito kayang ganap na harangan ang ulan. Nang makarating sila sa harap ng gate ng mansyon, paalis na ang pribadong ambulansya. Tinapakan ni Miguel ang accelerator at hinarangan ang ambulansya. Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw habang dumudulas ang mga gulong. At huminto ang ambulansya. Ang kotse ni Amelia, na sumusunod sa likuran, ay biglang huminto rin. Bumaba si Amelia sa kotse at tumakbo sa ulan. Tumama ang kanyang mga takong sa putik, ngunit hindi niya ininda. Anong ginagawa mo? Alisin mo ang kotse mo. Bumaba si Miguel sa kotse. Binasa ng ulan ang kanyang mukha, ngunit hindi nagbago ang kanyang tingin. Ang kanyang abogadong badge ay kumikinang sa ulan. Bumaba rin si Lina sa kotse at inihagis ang kanyang sarili sa harap ng ambulansya. Nakadipa ang mga braso. Hindi makakaalis ang kotseng ito. Kahit isang hakbang, nag-iba ang mukha ni Amelia. Mga baliw, mga guwardiya. Dumating ang mga security guard. Ngunit naglagay si Miguel ng isang malaking speaker sa ibabaw ng kotse at may pinatugtog. Isang boses ng matanda ang umalingaw-ngaw mula sa speaker. Noong gabing iyon, may nakita akong naglalagay ng padlock sa pinto ng bodega mula sa labas. Isang babae. Nakita ko siya sa TV kalaunan. Ang asawa ni Chairman Reyes, ang testimonya ng bumbero, ay umalingaw-ngaw sa hardin ng mansyon. Kahit sa gitna ng ulan, malinaw na narinig ang boses. Namutla ang mukha ni Amelia. Ano ito? Si Amelia ang naglock ng pinto, kahit alam niyang may tao sa loob. Arson ito. Umalingaw-ngaw ang recorded na boses sa ulan. Natigilan ang mga security guard. Alam din nila kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Nagtinginan sila. Hindi maitago ang pag-aalinlangan. Sumigaw si Amelia sa mga security guard. Patigilin ninyo iyan! Bilisan ninyo. Isang security guard ang sumugod kay Miguel. Ngunit mabilis na umiwas si Miguel at kumuha ng isang papel mula sa kanyang briefcase at itinaas ito. Ito ang patent drawing na sinubukang isumite ni Chairman Reyes. 30 taon na ang nakalipas. Alam ninyo ba kung ano ang nakasulat dito? Ipinakita ni Miguel ang drawing. Selyado ito sa plastic upang hindi mabasa ng ulan. Para sa aking minamahal na asawa, si Lina. Ang tunay na asawa ni Chairman Reyes ay ang babaeng nakatayo dyan, si Lina Santos. Hindi si Amelia. Nanginginig ang mga labi ni Amelia. Ang mga lihim na itinago niya sa loob ng 30 taon ay isa-isang nalalantad. Pero, ang ebidensya, sa sandaling iyon, kinuha ni Lina ang sunog na music box mula sa kanyang bulsa. Ang kayamanang iningatan niya sa loob ng 30 taon. Ngunit hindi na kailangang itago. Inihagis ni Lina ang music box sa lupa, ng buong lakas.
Nagkapira-piraso ang music box. Mula sa mga piraso, lumabas ang papel na nakatago sa loob ng 30 taon. Kinuha ito ni Miguel at itinutok sa harap ng mga mata ni Amelia. Ito ang sulat banta na ipinadala ni Amelia kay Chairman Reyes 30 taon na ang nakalipas. Nakasulat dito, nasusunugin niya ang pabrika kung hindi ibibigay ang patent drawing. Sulat kamay ninyo ito, di ba? Nawala ang lahat ng dugo sa mukha ni Amelia. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nawalan siya ng lakas sa kanyang mga binti at nanghina. Iyan ay peke. Madaling malalaman kapag sinuri, at kailangan ko ring magpakilala. Isang hakbang na sumulong si Miguel. Dumaloy ang tubig ulan. Sa kanyang mukha, may mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit malakas ang kanyang boses. Ako po si Miguel, 30 taon na ang nakalipas. Ako po ang anak ng bumberong si Antonio Cruz, na namatay habang sinusubukang iligtas ang mga tao sa sunog, na kayo ang may gawa. Nanginginig sa takot ang mga mata ni Amelia. Bumukas ang kanyang mga labi, ngunit walang salitang lumabas. Pinatay ninyo ang aking ama, at ninakaw ninyo ang asawa ng inang ito, at nabuhay kayo sa kasinungalingan sa loob ng 30 taon. Kinuha ni Miguel ang huling dokumento mula sa kanyang briefcase. Isang reklamo. Pagpatay, arson, panloloko, pagnanakaw ng teknolohiya ng patent, isasampa ko ang lahat ng kaso. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng ambulansya. Si Chairman Reyes, na halos walang malay dahil sa gamot, ay nagmulat ng mata nang makita ang eksena sa labas ng bintana, ang patent drawing, at ang mga salitang, para kay Lina. May kumislap sa kanyang isipan. Ang pabrika, ang music box, ang kundiman, ang mga piraso ng alaala na nawala sa loob ng 30 taon ay sabay-sabay na bumalik. Tila sasabog ang kanyang ulo sa sakit, ngunit kasabay nito, naging malinaw ang lahat. Pinutol ni Chairman Reyes ang mga tali sa kanyang wheelchair at lumabas mula sa ambulansya. Lina. Nanginginig na naglakad si Chairman Reyes papunta kay Lina. Binasa ng ulan ang kanyang mukha. Ngunit sa kanyang mga mata ay ang mga alaala na bumalik pagkatapos ng 30 taon. Kahit na madulas sa putik, kahit na basa ang buong katawan, hindi siya huminto. Tumakbo si Lina, papunta sa kanyang asawa. Sa gitna ng malakas na ulan, nagyakapan sila. Mahal, naaalala mo na ako. Naaalala ko na. Naaalala ko na ang lahat. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako talaga. Niyakap ni Chairman Reyes ang mga kamay ni Lina, na puno ng peklat at humagulgol. Ang 30 taong nawala ay dumaloy sa pagitan nilang dalawa. Ang tubig ulan at mga luha ay naghalo, dumaloy sa kanilang mga pisngi. Umatras si Amelia at sinubukang tumakas. Ngunit narinig ang sirena mula sa malayo. Ang kasamahan ni Miguel, na kanyang tinawagan, ay papasok na sa mansyon kasama ang ilang patrol car. Wala nang takas. Pininturahan ng mga ilaw ng patrol car ang hardin ng mansyon ng pula at asul. Lumapit ang mga detektib na nakasuot ng suit kay Amelia. Umatras si Amelia, ngunit huli na ang lahat. Hinawakan ng isang detektib ang kanyang pulso at ipinilipit sa kanyang likod. Amelia, ikaw ay inaaresto sa salang arson at pagpatay sa pabrika ng muwebles sa Pampanga. 30 taon na ang nakalipas. Isang malamig na posas ang isinuot sa pulso ni Amelia. Ang tunog ng pag-click ay malinaw na narinig kahit sa gitna ng ulan. Hindi! Wala akong kasalanan! Lahat ito ay gawa-gawa lang! Sumigaw si Amelia. Ngunit walang nakinig. Dinala siya ng mga pulis sa patrol car. Nadulas siya sa putik at nasugatan ang kanyang tuhod. At ang kanyang mga takong ay natanggal at gumulong sa lupa. Wala na ang kanyang marangyang anyo sa loob ng 30 taon. At ang kanyang magulong buhok ay dumikit sa kanyang mukha nang pilit na isiniksik sa likod ng patrol car. Idinikit ni Amelia ang kanyang mukha sa bintana at sumigaw. Ricardo! Alam mo ba kung ano ang ginawa ko sa loob ng 30 taon? Nagsilbi ako sa tabi mo. Kung wala ako, wala rin ang yaman na ito.
Ngunit hindi man lang tumingin si Chairman Reyes kay Amelia. Tanging si Lina lang ang nasa kanyang mga mata. Dahan-dahang umandar ang patrol car. Unti-unting nawala ang sigaw ni Amelia, hanggang sa mawala ang mga pulang ilaw sa dilim. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa hardin ng mansyon. Dahan-dahang itinaas ni Chairman Reyes ang kanyang mukha at tiningnan si Lina. Ang kanyang basang mukha, ang kanyang damit na may putik, ang kanyang kamay na may benda. Ang lahat ng pag-ihirap na kanyang pinagdaanan sa loob ng 30 taon ay ramdam na ramdam. Lumuhod si Chairman Reyes sa harap ni Lina. Sa malamig na aspalto, nabasa ang kanyang pantalon, ngunit hindi niya ininda. Lina, patawarin mo ako. Hindi kita nakilala. Hinayaan kitang mag-isa sa loob ng 30 taon. Patawarin mo ako talaga. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Lina. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ang sandaling hinintay niya sa loob ng 30 taon ay sa wakas ay dumating na. Hinawakan ni Lina ang kamay ni Chairman Reyes at itinayo siya. Ang kanyang kamay na may mga peklat ng paso ay mahigpit na yumakap sa kamay ng kanyang asawa. Huwag kang humingi ng tawad. Buhay ka. Di ba? Sapat na iyon. Sa gitna ng ulan, nagyakapan sila. Ang 30 taon ay tila natunaw sa kanilang yakap. Nakatayo si Miguel nang walang payong. Pinapanood silang dalawa. Dumaloy ang tubig ulan sa kanyang mukha, ngunit isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Masaya siyang nasaksihan ang sandaling hinintay ng kanyang ina sa buong buhay niya. At ang hustisya para sa kanyang biolohikal na ama, na namatay habang sinusubukang iligtas siya, 30 taon na ang nakalipas, ay naibigay na. Pakiramdam niya. Pinapanood siya ng kanyang ama mula sa langit. Lumipas ang 1 taon. Sa hardin ng mansyon ni Chairman Reyes, namumulaklak ang mga bulaklak ng tagsibol. Noong nakaraang taon, ang lugar na ito ay puno ng kasinungalingan at panlilinlang, ngunit ngayon ay isang payapang espasyo na puno ng mainit na sikat ng araw. Sa halip na damit ng isang hamak na kasambahay, nakasuot si Lina ng isang eleganteng bestidang kulay lavender. Nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang kanyang paglalakad ay hindi pa rin perpekto, ngunit ang kanyang ekspresyon ay mas payapa kaysa kanino man. Ang sikat ng araw ay marahang dumadampi sa mga peklat ng paso sa kanyang kamay. Mula sa sala, narinig ang tunog ng piano. Nakaupo si Chairman Reyes sa harap ng piano. Binubuklat ang isang score. Mula sa kanyang mga daliri, tumutugtog ang himig ng kundiman na kinata niya para kay Lina 30 taon na ang nakalipas. Ang malinaw na himig ay umabot hanggang sa hardin. Huminto si Lina sa kanyang ginagawa at ipinikit ang kanyang mga mata. Bumalik ang alaala ng kanilang bagong kasal na buhay. 30 taon na ang nakalipas, kung saan gabi-gabi niyang inaawit ang kantang ito. Noon, sa isang simpleng bahay ng kumpanya, ngunit para sa kanilang dalawa, ito ang pinakamasayang lugar sa mundo. Ngayon, bumalik na ang kaligayahang iyon. Narinig ang mga yapak mula sa hardin. Nanay, nakauwi na po ako. Si Miguel, isang abogado na may mataas na posisyon sa isang malaking law firm, nakasuot siya ng maayos na suit at may hawak na briefcase. Ang binata na 1 taon na ang nakalipas ay nasa bingit ng kamatayan sa ICU ay ngayon ay isang kagalang-galang na abogado. Pinunasan ni Lina ang kanyang mga kamay na may lupa sa kanyang apron at sinalubong ang kanyang anak na may masayang ngiti. Maligayang pagbabalik. Kamusta ang paglilitis ngayon? Lumabas na po ang unang hatol kay Amelia. Pagpatay, arson, panloloko. Lahat guilty. Habang buhay na pagkabilanggo, sandaling natigilan si Lina. Ang babaeng nagnakaw sa kanyang asawa sa loob ng 30 taon at sinubukang patayin siya, ay sa wakas ay nahatulan na. Gumaan ang isang bahagi ng kanyang puso, ngunit mayroon ding pait. Dati, itinuring niya itong parang kapatid. Ganoon ba? Inilagay ni Miguel ang kanyang kamay sa balikat ni Lina. Nanay, tapos na po ang lahat. Mula ngayon, mabuhay na po kayo ng masaya. Tumango si Lina. Patuloy na umalingaw-ngaw ang tunog ng piano mula sa sala.
Ngumiti rin si Miguel habang nakikinig sa tunog. Tatay, ang galing ninyo na pong magpiano. Araw-araw siyang nagpa-practice. Ang kantang, paborito ko raw, 30 taon na ang nakalipas. Sabi niya, nang bumalik ang kanyang alaala, bumalik din daw ang lahat ng nararamdaman niya noon. Sabay silang pumasok sa sala. Tumigil sa pagtugtog si Chairman Reyes at tumayo. Miguel, nakauwi ka na ba? Tapos na ba ang trabaho mo? Opo, Tay. Natural na tinawag ni Miguel si Chairman Reyes na Tay. Hindi sila magkadugo. Ngunit ngayon ay isang tunay na pamilya na sila. Ang utang na loob sa pag-aalaga kay Lina, sa loob ng 30 taon, ang taos-pusong paghingi ng tawad, at pagsisikap ni Chairman Reyes lahat ng iyon, ang nagbuklod sa kanilang tatlo. Sa ibabaw ng mesa sa sala, ay isang maliit na kahon. Lumapit si Lina, at binuksan ito. Sa loob nito, ay isang perpektong naayos na music box. Ito, lumapit si Chairman Reyes at kinuha ang music box. Inayos ko. Tulad ng noong una kong ginawa para sa iyo. Gusto mo bang pihitin? Nanginginig na pinipihit ni Lina ang pihitan. Kasabay ng tunog ng click-clack, umagos ang isang malinaw na himig. Ang kundiman 30 taon na ang nakalipas. Ang kantang kinatha mismo ng kanyang asawa. Iyon mismo ang kanta. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Lina. Ngunit, ito ay luha ng kaligayahan. Hinawakan ni Chairman Reyes ang kamay ni Lina at inilagay ni Miguel ang kanyang kamay sa kanilang mga balikat. Pumasok ang sikat ng araw ng tagsibol mula sa bintana. Pinuno ng himig ng music box ang sala. Ang 30 taong pagdurusa at paghihintay ay nagwakas na at isang bagong umaga ang sisikat para sa kanilang tatlo. Sa hardin, namumulaklak ang mga bulaklak ng tagsibol at ang mga ibon ay umaawit. Tila bumalik na ang lahat sa tamang lugar. Tumingin si Lina sa labas ng bintana at tahimik na bumulong. 30 taon. Pero sa wakas, nakabalik na rin ako. Niyakap ni Chairman Reyes ang balikat ni Lina. Hindi na ako aalis. Habang buhay na akong mananatili sa tabi mo. Patuloy na tumutugtog ang himig ng music box. Ang malinaw na tono nito ay tila nagpapagaling sa mga sugat ng 30 taon. Isang payapang ngiti ang gumuhit sa mga mukha nilang tatlo. Tapos na ang mahabang taglamig. At sa wakas, dumating na ang tagsibol.